Darating ang araw, kanilang iiwanan ang mundong itong puno ng kaguluhan. Lumilipas ang araw patungo sa kawalan. Huwag mo nang hayaang ikaw ay kanyang maiwanan. Si Jesus ang kasagutan, siya lamang ang kailangan. Ang atin pong tinalakay nung nakaraang Sabado ay may kahawig po dun sa gawain ng santuario o gawain ng mga saserdote dun po sa santuario sa lupa. Kung ano ang gawain naman na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo bilang high priest sa most holy place sa heavenly sanctuary. Ngayon, ang sabi ho dyan, no, sa pamilya po ni Stewart, nalimutan ko nga pala, Stewart family at Ilano family, ayan. Bilang pagre-review, pag natapos na po ang tinatawag na investigative judgment o pagsisiyasat, no? Natapos na yung pagsisiyasat at ang pamamagitan, yung paglilinis ng gagawin ni Kristo, magsasara na po ang tinatawag na pintuan ng awa o close of probation. Sapagkat naipabalita na po ang muling pabalita ng 3 angels messages, dyan po sa Revelation 14, verse 6 hanggang 12. Napansin po ninyo yung unang anghel, ikalawang anghel, at ikatlong anghel. Pag natapos na po ang pabalitang yan, tapos na rin po ang pamamagitan ng ating Panginoon bilang high priest. At sa panahon po niyan, mga kaibigan, mga kapatid, si Kristo po ay aalis na po sa kanyang kinaroroonan. Tapos na po yung tinatawag nag-imbestiga. Tapos na po yung gawain ng paglilinis sa heavenly sanctuary. Kaya, close of probation. Kaya yung huling luha ng mga tao ay pinakahuling patak. Wala nang mamamagitan. Sarado na ang pintuan ng awa. At si Kristo ay darating na sa ikalawang pagkakataon. Tandaan po ninyo yung salitang milenaryo. Hinati sa dalawang kataga na Latin. Ano po yung una? Yung sinasabing libo. Yung anyos, taon. Kaya 1,000 years. Yung salitang milenaryo. Mababasa ho natin yan sa buong Kapitulo 20 ng Aklat ng Apokalipsis. Merong dalawang pagkabuhay na mag-uli ang binabanggit ng Biblia. Ang una ay tinatawag na pagkabuhay na mag-uli. Sa unang pagkabuhay, tinatawag po yan ng aklat ng Biblia. Sa Kapitulo 20 ng aklat po ng Apokalipsis, talatang 6, na ang tawag po dyan, blessed and holy. Doon sa unang pagkabuhay na mag-uli. Nire-review natin. Si Jesus Christ ay bababa sa second coming. Marami po siyang madadatnan na buhay. Ang unang bahagi, yung hindi po maliligtas. Yung unang bahagi, yung pong mga handang sumalubong. Ano po? Kaya yun po ang magiging tanawin. Bababa si Jesus Christ sa second coming, dala ang gantimpala, dala ang ganting parusa doon sa mga maliligtas at sa hindi maliligtas. 22:12-11 ng aklat ng Apokalipsis. Darating si Kristo na may daling gantimpala. Ngayon, pagbaba ni Jesus Christ sa alapaap, sa ere, magkakaroon ng unang pagkabuhay na mag-uli. Lahat po magmula kay Adam hanggang sa ating panahon. Lahat po nang tumanggap sa tamang pananampalataya, tamang pagsunod,
tamang relasyon, tamang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, sila po ang unang mabubuhay na mag-uli. At lakat po ng buhay na ligtas na dadatnan ni Kristo ay sasalubong po sa ere. Yan, sasalubong po sa ere. Yun naman pong buhay na hindi ligtas ay mamamatay. Ang sabi po ng 2 Tesalonica, chapter 1, verse 7 hanggang 10. Darating ang pagkahayag ng ating Panginoon na siya may dalang apoy, lahat ng hindi nagsisitalima ay mapupuksa sa kanyang pagbabalik. Kaya saan po magpapasimula ang 1,000 years? Doon po sa langit. Ayan, hindi po dito sa lupa. Mali po ang pananaw ng paniniwala ng ilang nagtuturo ng milenaryo na ang sanlibutan daw natin ay gaganda. Magkakaroon pa rin daw ito ng tinatawag na 7 taong tinatawag na kasaganaan. Meron din tinatawag na 7 tinatawag na the Great Tribulation. Ayan. Kaya yan po ang kanilang paniniwala na lihis sa Biblia. At dito raw po sa kanilang paniniwala sa milenaryo, yun daw pong hindi naligtas sa second coming. Yung hindi naligtas. Samantalang ang ating Panginoon nangangasiwa kasama ng mga ligtas sa huling pagbabalik ng ating Panginoon, doon sa huling milenaryo, sa huling 1,000 taon, bibigyan daw ng pagkakataon na maligtas at aralan yung mga hindi naligtas. Yun po ay mali. Yung pagbabalik ni Jesus Christ, kaya nga merong last warning na bago dumating si Jesus Christ sa ikalawa, ipangangaral ng 3 anghel ang pabalita. Ang sabi, ang sino mang tumanggap sa kanyang tatak, sa kanyang tanda, at sumamba sa kanyang larawan, ay iinom din siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Yan po yung pinaka-last warning ng 3 pabalita ng sinugong anghel sa chapter 14 ng aklat ng Apokalipsis. Kaya yung pagbabalik ni Jesus Christ, pinali na po yun. Wala nang pagkakataon dyan na yung mga hindi naligtas ay aaralan pa sa loob ng 1,000 years. Hindi po yun totoo. Kaya yung pagbabalik ni Jesus Christ, ibig sabihin, tapos na yung pabalita ng kaligtasan. Kaya nga po, bababa na si Jesus Christ. Kaya, hindi rin po totoo bilang paglilinaw, hindi darating si Kristo ng tahimik. Yung sinasabing secret rapture, hindi po. Dahil ang unang Tesalonica sa chapter 4, verse 16, siya ay may sigaw, may tinig ng arkanghel, at merong pakakak. Saan ba kayo nakakita ng tinig na hindi maririnig? Saan ba kayo nakarinig na sumigaw na hindi narinig? Saan ba kayo nakakita pinatunog ang trumpeta na walang sound? Di ba? Maliban na lang kung barado. Maliban na lang yung hindi nakarinig, bingi. Hindi ba? Maliwanag Sabi ng awit, ang ating Panginoon, awit 50, di ba? Talatang 3. Ang ating Panginoon ay darating, hindi tahimik. Kaya mali yung sinasabi ng iba na merong secret rapture. Hindi po. Pagbabalik ng ating Panginoon, sinasabi ng 1 Thessalonica chapter 4, 15 hanggang 18, hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig sabihin, yung salitang nangatutulog sa Biblia ay mga patay. Hindi po, magkakaroon muna ng pagkabuhay na mag-uli doon sa mga ligtas, kaya nga ang tawag doon, unang pagkabuhay. At yung mga natitirang ligtas na buhay, sabay-sabay, sabi ng unang Tesalonica, chapter 4. Yan. Magmula sa 15 hanggang 18. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, mag-aliwan kayo. Ayan. Ng mga bagay na ito. Biro nyo, napakaganda, no? Ng paalaala. At sa panahon din po niyan, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon din po niyan, doon sa pagbuhay na mag-uli ng mga ligtas, doon sa unang pagkabuhay,
Naran po yung tinatawag na pagbabagong anyo. Kung namatay tayo sa pananampalataya, pinanghawakan po natin, inabot tayo ng pandemic, inabot tayo ng kamatayan na hinawakan natin yung pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Yung ating pong mga katawang pisikal na may kasiraan, pagbangon natin sa unang pagkabuhay na mag-uli, yun ay babaguhin ng ating Panginoon. Wow! Napakasarap. Di ba? Yung kapansanan, yung kapintasan, sabi ng unang Korinto sa Kapitulo 15, magmula sa 51 hanggang 55, tayo ay babaguhin sa isang kisap mata, in a twinkling of an eye. No? Pagka ang trumpeta, tumunog na. Pag si Kristo'y tumawag na mula sa libingan, lahat ng mga maliligtas na nangamatay kay Kristo, mabubuhay na mag-uli. Kaya dalangin natin mga kaibigan, itong pandemic, itong ating pinagdadaanan sa mundong ito, hindi pa ito, mga kapatid, ang final crisis. Pinatitikim lang sa atin ng mundo. Para bagang nakikinata natin na mayroong nanonood sa atin kung papaano tayo nagtitiis, papaano tayo kumikilos, papaano tayo gumagalaw bilang mga mananampalataya sa kabila na itong ECQ, MECQ, anumang Q yan. Anumang Q. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Tandaan natin, hindi pa ito ang final crisis na dadaanan ng bayan ng Diyos. Ito po ay isang testingan. Ito ay isang subukan kung papaano tayo dito manghahawak na si Kristo ang katugunan. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Ayan. Kaya ang mga ligtas dadalhin sa langit. Doon po magpapasimula ang 1,000 years, hindi po dito sa lupa. Ngayon, ano naman ang gagawin kay Satanas? Si Satanas ay tatanikalaan. Chapter 21-3 ng Apokalipsis. Tatanikalaan, kakadinahan, gagapusin. Ang tanong, literal bang kadena? Literal bang gagapusin? Hindi po. Ang tawag ko dyan ay gagapusin siya ng mga pangyayari. Ayan. Yung tinatawag na circumstances. Bakit po kaya? Dahil ang sanlibutang ito, kinaroroonan natin, ito po'y masisira sa second coming pagdating ng ating Panginoon. Chapter 24 ng aklat ng Isaiah, magmula sa talatang 1 hanggang 5, ang lupa ay masisira. Inilarawan ni Prophet Jeremiah sa chapter 4, verse 23 hanggang 27 ng kanyang aklat, na itong sanlibutan ito'y madilim, ang mga ibon ay nagsitakas, at ang lupa ay sira, walang tao. Bakit kaya walang tao? Sapagkat ang mga ligtas ay naroon sa langit. Ayan. At ito pong mga bangkay na ito na nagsipangalat, inilarawan ni Jeremiah sa chapter 25 ng aklat ng Jeremiah, verse 31 hanggang 33, ito ay magiging dumi. Kaya kitang-kita ni Satanas ang nakaririmarim na paligid na kanyang kinaroroonan. Madilim. Yung mga bangkay nagsipangalat. Yung mga dugo, kitang-kita. Kaya ito ang magiging tahanan ni Satanas sa loob ng 1,000 years. Dito siya nakakadena. Dito siya nakagapos, pagala-gala niyang tinitingnan ang nasirang paligid, ang mga bangkay. Sabi ng Isaiah 26, di ba? 24, 25, 26, na ang sanlibutan, ang mga bangkay ay hindi tatakpan. Ayan. Kaya ito ang bilangguan niya. Walang kasama si Satanas. Ito dito siya mananahan sa loob ng 1,000 years. Balikan natin bilang pagtanaw. Yung kambing na iniindog hindi para sa Panginoon, kundi kay Azazel. Scapegoat. Simbolo ni Satanas. Lahat ng kasalanan sa loob ng santuario
ay aalisin, yun ay lilinisin sa pamagitan ng dugo ng kambing, dugo ng toro na walang kapintasan. At sa huling bahagi noon, pagkatapos noon, lahat ng kasalanan ay ipapataw. Kaya ang kasalanan wala na sa santuario, sa lupa, wala na. Naroon na po kay Satanas, doon na ipapatong sa scapegoat. Ayan, paglalarawan. At dadalhin po yan sa ilang, doon na po siya maninirahan hanggang siya'y mamatay. Katumbas po yan ni Satanas sa pasimula ng 1,000 years. Ito ang magiging kanyang tahanan. Ayan, minamasdan niya yung kanyang kagagawan. Dahil dyan, nagkandamatay yung kanyang mga kampon. Tandaan ho ninyo, sino ang magiging kasama ni Satanas doon sa mga bangkay na yan? Yung mga hindi tamang pagsamba. Ayan. Yung maling pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yung hindi pagsunod sa Ten Commandments. Yung hindi pagsunod sa pagkain ng karumal-dumal. Lahat ho yan makakasama sa bangkay na mamamasdan ni Satanas sa loob ng 1,000 years. Ayan, yan yung pasimula. Sa langit magaganap pa, hindi dito sa lupa. Ngayon, ano ang ginagawa ng mga ligtas sa langit? Sa panahon yan, ang tawag ko dyan ng ating 28 fundamental beliefs, yan po ay tinatawag na millennial judgment. Bakit po millennial judgment? Ang sabi ng chapter 20, ng aklat ng Apokalipsis, nakita ni Juan Revelador ang mga pinugutan ng ulo. Nakasama ng ating Panginoon maghahari sa loob ng 1,000 taon. At sila'y makakasama niya sa paghatol. Ayan yung millennial judgment. Hindi ho pinag-uusapan dyan kung sino po ang maliligtas o hindi. Tapos na po yung investigative. Tapos na. Ito po ay tinatawag na millennial judgment. Ayan. Tinitingnan at pagre-repaso, titignan yung talaan kung bakit hindi nakasama ang isa sa ating mga mahal sa buhay. Yung mga kaibigan natin, bakit hindi nakasama sa pagkabuhay na mag-uli? Sa unang pagkabuhay, nung si Jesus Christ ay mahayag sa second chance, second coming, ererepasuhin. Titignan. Bakit kaya hindi nakasama? Ipakikita po yun. Panahon po yan ng milenaryo. Panahon po yan ng 1,000 years. Ayan, ipakikita kung bakit hindi naligtas. Bakit hindi nakasama? Ipakikita po yun. Ayan po. Madilim, pasimula, ang sanlibutan, sira, madilim, walang tao, sabi ni Jeremiah. Si Satanas pag-alagala, yung mga bangkay, ang sabi ni Jeremiah, ay magiging dumi, hindi sila dadamputin. Ayan. Pagkatapos ng 1,000 years, eto na po, pagkatapos ng 1,000 years, muling bababa si Jesus Christ kasama ng lahat ng naligtas at ang bagong syudad bababa. Ito'y sa bundok ng Olibo. Sa bundok ng Olibo, sabi ng Desire of Ages, sabi ng The Great Controversy, sabi ng Bible, kung paano at kung saan siya umakyat, doon din siya bababa. Chapter 1 ng Aklat ng Gawa, verse 9 up to 11. Kung minamasdan ng mga alagad yung pag-akyat ng ating Panginoon, yun po ay sa bundok ng Olibo. At kung papaano ang kanyang pagdating, ganun din siya paroroon o paririto. Sa Desire of Ages at Bible at saka The Great Controversy o ang dakilang pag-asa. Kaya bababa po sila sa huling bahagi ng 1,000 years. At pagkababa, mga kaibigan, mga kapatid, kung nasusubaybayan po ninyo ang ating pag-aaral dito sa 1,000 years, pagkababa ng New Jerusalem, yung syudad, pagkatapos ang mga ligtas at si Kristo at dati, si Satanas ay nakagapos, ngayon naman siya ay pakakawalan. Bakit to kaya pakakawalan?
Kasi yung hindi binuhay nung second coming, dito po sa huling bahagi ng 1,000 years, dito po mabubuhay ang lahat ng hindi naligtas. Ito ngayon ang makakasama ni Satanas. Madami po yan. Lahat ng mahuhusay na mandirigma, andyan. Sabi sa isang paglalarawan, yung mga taong masama ang loob, yung taong namatay na may galit, kaiba sa kanilang pagbangon sa ikalawa kaysa doon sa unang pagkabuhay. Apo, yung ikalawang pagkabuhay na mag-uli, kung ano po yung kanilang naging likas ugali, nung sila'y inilibing, pagbangon nilang muli, yun at yun din, ipagpapatuloy nila yung kanilang naiwan nung sila'y nabuhay. Ibang-iba po doon sa first resurrection. Doon sa unang pagkabuhay na maguli, babaguhin. Yung katawang panlupa, gagawing katawang panlangit. Yung ating katawang may kasiraan ay babaguhin. Ibang-iba sa ibang-iba doon sa huling bahagi ng 1,000 years. Aba, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po ang paglalarawan. At pagbangon ng mga masasama, ng hindi ligtas. Yung maling aral, yung maling doktrina na inaakala tama, makakasama dito sa huling bahagi ng 1,000 years. Kaya sa pagkakataong ito na meron tayong mga live, mga ganitong pag-aaral, samantalahin nyo mga kaibigan, mga kapatid. Samantalahin po ninyo tuklasin ang katotohanan ayon sa Biblia. Kaya ang programa natin, si Kristo ang katugunan. Sabi nga nung isang programa ng mundo, pandemic, lockdown. Kaya tumitingin ang mga hindi mananampalataya sa lockdown. Pero ang mga mananampalataya, tumitingin pataas. Di ba sabi, my faith looks up to thee. Di ba? Ang mga Kristiyano sa kabila ng lockdown ay tumitingin pataas sa ating dakilang saserdote. Walang iba kundi si Kristo. Pero ang sanlibutan, tumitingin pababa dahil sa lockdown. Di ba? Kasi Kristo ang katugunan. Ayan, ngayon. Eto na, binuhay na. Kaya sabi ng chapter 20 ng Apokalipsis 8-9, muling dadayain ni Satanas ito. Gaano sila kadami? Sabi ng Bible dito sa chapter 20, 8-9, gaya sila ng buhangin ng dagat. Abay kayo nga sa dalampasigan, dumakot nga kayo ng isang buhangin sa inyong kamay. Mabibilang po ninyo. Ganun kadami ang hindi maliligtas. Ayan. Yan, habang kinukubkob, ang sabi ng tala, habang kinukubkob ang kampamento ng mga banal. Ayan. Bumaba ang apoy sa langit. Mga kapatid, yung apoy na yan din ang maglilinis nitong sanlibutan. Ito ang maglilinis. Ngayon, samantalang ito'y nililinis, sinusunog sa pamamagitan ng apoy. Gaano katagal ang apoy? Ito tayo, ayan. Continue natin. Kung meron po kayong tanong, maaga niyong isend. Huwag po sa aking Facebook, huwag sa Messenger. Dito po kayo mag-send sa ating comment section. Kasi pag nag-text po kayo sa Messenger, tsaka ko lang po nababasa pagtapos na ang ating programa. Doon po kayo sa ating comment section magtanong para mabasa ho nila. Kasi hindi ko po nababasa. Ngayon, habang sinusunog mga kaibigan, mga kapatid, hindi totoo na ang mga hindi ligtas ay hindi mamamatay sa apoy ng impyerno o apoy, lake of fire na binabanggit ng Apokalipsis 20 mula sa talatang 12, 13, 14, 15. Ayan. Lake of fire, dagat-dagatang apoy. Habang sila'y sinusunog, sabi ng iba, yung apoy hindi mamamatay at ang kaluluwa daw ay lalangoy-langoy sa apoy ng impyerno na hindi mamamatay. Gaano po yan katotoo? Sinasang-ayunan ba yan ng Biblia?
Di ba? Ayan. 1,000 years, kapatid na Ronald San Juan. Inire-review natin ang millennium. 1,000 years. Apocalypse 20. Ayan. 1,000 years. Millennium, milenaryo. Ang atin pong pinag-uusapan. Ayan. Kaya, ang tanong, gaano katagal doon sa mga kakaunti lang ang kasalanan? Madali lang mo yun sa kanila. Yung kahit na maliit, kahit na malaki ang kasalanan, pareho silang parurusahan sa apoy. Kaya lang yung bigat, nagnakaw ng 10, nagnakaw ng piso, pareho lang masusunog sa apoy. Pero yung bigat ng parusa, mas magaang yung sa piso doon kaysa 10. Anong ibig kong sabihin? Mas madali mapupugnaw at mawawala ang apoy doon sa piso na nagnakaw kaysa doon sa 10 piso. Matagal ang kanyang pagsunog. Baka maya itatanong naman ninyo, si Satanas ay anghel, espiritu yon. Papaanong masusunog yun? Yan, magaganda yung tanong. Ayan, maliwanag mga kaibigan, mga kapatid. Samantalang sinusunog ang hindi ligtas, tandaan po ninyo, bagamat itinuturo ng ilan na ang apoy, bagamat sinabing ito'y walang hanggan, ang kanila ngayong conclusion, hindi mapapatay ang apoy. Ayan, pag-aaralan natin yan, may oras pa po tayo. Pero bago yan, baka may tanong na po kayong pumasok. Ayan, bigyan natin ng daan ang inyong mga tanong. Kung wala pa, tuloy natin. Habang binabasa ng ating magandang technician, ayan, na si Ailey San Juan. Okay? Ngayon, sabi ng ibang nag-aaral, yung apoy doon, tinawag na eternal. Tinawag na walang hanggan. Ay, totoo po yun. Totoo. Pero hindi po nangangahulugan na yung pagsunog sa makasalanan ay lalangoy-langoy na hindi mapapatay ang apoy. Ang tanong, nasaan ang justice? Nasaan ang love? Nasaan ang mercy? Kung yung mahal mo sa buhay, ikaw ay nasa langit, minamasdan mo ang iyong pamilya, mahal mo sa buhay na hindi naligtas, pagkatapos sinusunog sa apoy na hindi mapapatay. Ang tanong, habang minamasdan mo ito, matutuwa ka kaya sa heaven? Sige po. Minamasdan mo halimbawa yung anak mo na hindi tumanggap. Sinusunog sa apoy na hindi namamatay at ikaw ay nasa langit at tinitingnan mo. Ang tanong, masaya ka ba sa langit? Subukan nyo nga, nagkasala ang inyong anak. Parurusahan nyo ng palo, walang tigil. Ang tanong doon sa inyong pagpalo, naroon ba ang love? Naroon ba ang mercy? Naroon ba ang justice? Kung kayo na magulang, na ako magulang, pag pumalo sa mga anak, mismo, bagamat ang anak umiiyak sa ating palo, pero ang totoo, nagdurugo ang ating puso. Hindi ba? Tayong nasasaktan. Ngayon, biro nyo ang ating Panginoon, tinitingnan yung kanyang mga anak, pinaparusahan sa apoy. Sa tingin niyo ba ninyo, hindi magdurugo ang damdamin ng ating Panginoon? Nakikita niya yung kanyang mga nilalang na hindi sumunod sa kanya, mapupuksa sa apoy na hindi mamamatay. Di ba? Kaya, para mawala yun, yung apoy na yun ng Biblia, meron po rin yung katapusan. Totoo po sana kung hindi mapapatay yung apoy, kung wala po tayong mababasa tungkol dito sa may hangganan din pala yung salitang walang hanggan. Hindi ba? Siguro, doon sa mga nagsusuri, maaaring nadadaanan nila, napapakinggan nila sa iba. Ay hindi, yung apoy doon hindi mamamatay kasi binanggit eternal walang hanggan. Tama po yun. Pero yung pagbibigay ng conclusion na hindi mamamatay, ay hindi po yun totoo. Halimbawa, punta tayo halimbawa, eto po. Si Haring David, gagawing hari, magpakailanman. Tama po, di ba? Ayan po, nasa unang Kronika 28, talatang 4. Basa-basa tayo
babasa muna tayo, baka mali yung aking nabanggit, mamaya hanapin ninyo, sabihin nyo, ay mali naman pala hindi naman doon hanap tayo ng hanap, ayan, eto na po, ayan. Unang Kronika 28, talatang 4, eto po. Gayon may pinili ako ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa buong sambahayan ng aking ama, upang maging hari sa Israel magpakailanman. Sa English po yun ay forever. Tanong, yung paghahari ba ni David ay forever o humanggan? Kayo po sumagot, ay hindi pala. Di ba? Ang totoo, ilang taon lang nagari si David. Nasa 40 years. Pagkatapos ay namatay. Ay di yung kanyang paghahari bilang magpakailanman, tumigil din. O di yung salita ginamit forever Yung sabi ni Vice Ganda, wala daw forever. Meron di ba? Sabi ng Vice Ganda, meron bang forever? Wala. Meron isang forever sa isang panig mamaya. Yung everlasting life, yung eternal life, para talaga doon sa ligtas, ay talaga namang eternal life yun. Buhay talaga yun. Oo. Kaya, nagkakagamit ng teksto ng Biblia. Ikalawa, tingnan natin ang Sodom at Gomora, parurusahang walang hanggang apoy ang ginamit. Tingnan natin na ang Judas, bago sa aklat ng Apokalipsis. Tingnan natin ang talatang 6. Ayan Ito'y pagre-repaso kasi dinugtong na natin yung doktrinang ito na naririnig natin noong sinaunang panahon. Ayan, ito po talatang 7. Ito po, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid, sa pagsunod sa ibang laman, inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Ano raw po? Pinakahalimbawa ang Sodom at Gomora sa kanilang pagsalangsang. Sila'y pinarusahan ng apoy na walang hanggan. Tanong, hanggang ngayon po ba ang Sodom at Gomora ay may apoy na nagliliyab dahil ang pagkagamit walang hanggan? Di may hangganan din. Sa katunayan, sinagot din ng Biblia. Pakinggan po ninyo, sa 2 Pedro, sa Kapitulo 2, ganito ang binabanggit sa talatang 4. Ito po. Ayan. Dito na ako tatakbo sa talatang 6. Ito na po. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masama. Abay, naging abo. Hindi natapos din yung salitang walang hanggan. Di ba? Walang hanggan. Natapos din. Ang dami po niyan, mga kaibigan. Jesus